Ito, gagamit ako ng bulb. Sa bulb pa lang, malaman muna kung mataas yung bias ng isang amplifier or hindi. Okay? O natin. Yan. Kung mapapansin nyo, yung bulb, mapula. Mapula. Dalawa pa yan, ha? Dalawang bulb yung gamit natin. Dapat bababa yan. Dapat bababa yan sa ganito klaseng unit. For today's video, Trident na CA5 ulit. Previous natin parang CA7 yata yun. Ngayon Trident na CA5 naman. Yung may-ari nito ay si Sir William. Sir William ng Commonwealth. Yan, Trident CA5, issue uminit isang channel, tapos Elmark na powered mixer. Ayun yung isa, yung parang old school na powered mixer. Okay, yung issue nito, umiinit yung channel channel 1 kasi tinisting namin ito, channel 1. Ito, maraming salamat sa pagkakatiwala mo, sir, ng mga unit mo rito sa akin. Naway magawa ko lahat. Paliunahin natin itong Trident CA7 niya. Parang mana-repair na rin ito eh. Kasi may mga hinang-hinang na. Ayan, may mga nakahinang na. Na-repair na siguro. Pero dito sa may channel 2, wala pang ginalaw. Kasi malaman mo kapag nagalaw na sa hinang eh. Ito wala pa. Ayan. Okay, ito meron, no. Ito. Tapos dito mga naangat na, oh. Ito yung mission natin for today's video. Na natin yung init niya. Ito lang naman kadalasan sira niya, no. Yan, no. Yung trimmer na yan. Ayan, i-fix bias natin ito para mas tumibay siya. Okay? So ngayon, ipapakita ko sa inyo na yung diagnose na ganun nga. Itong channel 1. Ito, gagamit ako ng bulb. Sa bulb pa lang, malaman muna kung mataas yung bias ng isang amplifier or hindi. Okay? O natin. Yan. Kung mapapansin nyo, yung bulb, mapula. Mapula. Dalawa pa yan, ha? Dalawang bulb yung gamit natin. Dapat bababa yan. Dapat bababa yan sa ganito klaseng unit. Kasi bababa lang ang pirahin nito eh. Ano? Umiilaw pa rin siya, oh. Tapos ito yung umiinit na channel. Kapag ito 20 natin yan, yan, mainit na siya agad, oh. Pakita ko nga sa inyo. Try ko ito 20. Ito 20 natin, ha. Ayan. Tapos handa natin tong antayin kung gaano siya kainit. Serbahan nyo, ha. Huwag natin patagalin kasi baka matuluyan. Ayun, 42 na siya, oh. Diba? Nag-42 na, oh. Oh, hi. Ito, wala to. 36 lang to. Ito, mainit pa rin, ha. Oh, diba? Eh, mainit yung heatsink nyo. Huwag natin patagalin kasi baka mamaya matuluyan. Sayang yung mga parts. Okay. Eto na. Channel 1 na tayo mag-focus agad. Pero, sukat pala muna tayo ng bias natin kung ito. Tanggalin natin ito. Tanggalin natin ito. Tapos, kuha tayo ng reference na bias na papalabas natin. Dito. Teka lang, ha. Pasensya na kayo. One man game tayo. Okay, balik natin sa may bulb para sigurado. Ayan, tinanggal na natin yung, tingnan nyo, wala na yung ilaw na pula, oh. Diba? Wala na, oh. Naka normal mode na siya, oh. Kasi nga, tinanggal natin o rinihang natin yung channel 1. Okay, ito na yung pogi nating tester. Sukatan natin ng bias bago mag-fix tayo. Balestad. Mabilis ang video lang naman ulit ito, ah. Ngayon, nasa 0.3 yung ipapalabas natin. Nasa 0.3, ah. Ayan na, alam na natin kung ano ipapalabas natin. So ngayon, diretso na tayo rito. Babaklasin ko lang muna itong, mainit pa rin siya, oh. Babaklasin ko muna itong channel 1. Tapos, i-fix natin. Ito lang yung kadalasan, oh. Yan, oh. Yung trimmer na yan, sirain kasi yan. Okay, stay tuned. So ngayon guys, bali, eto na, nabaklas. And then, tinanggal ko na rin yung trimmer. Value nito ay 3.3 332 eh. 3.3k. Focus ka. Ayan. Ay, mag-focus ng camera natin. Ayan, 332 3.3. Pero yung naka-indicate sa my board is 3k. Hindi ko lang alam kung sagad sa 3k itong bias nya.
Pero wag natin sagad, try natin 2.7 lang. Tingnan natin kung anong mangyari sa may 2.7 na bias. Okay, ayan o, 3.3. Tapos ito yung sabi ko na mga na-repair na. Ito kasi may mga hinang na na-repair siguro nila to, kaso hindi nakuha yung sira. Ayan, ipipix ko lang. 2.7 na ilalagay natin. 2.7 to Ayan, try natin Ayan, 2.7. Okay, babalik ko lang muna ito. Babalik natin. Pwede naman na ibalik ito na. Kala, try natin. Yan, pwede naman ibalik na ganyan lang siya na hindi nakakabit yung ibang mga parte ng katawan niya. Ganyan lang siya, pwede na masusukatan na sana yan. Okay, plug in nga natin ulit. Ayun, obserbahan nyo kung anong mangyari sa ilaw bumaba, di ba? Wala yung ilaw. Ngayon, magsusukat tayo. Gumagana yung channel to Tingnan natin. Dito. Ay, balistad ba yan? Okay. Dito. Sakpo 2.7 talaga siya 2.7 talaga. Dito. Baliktad pala dito parehas na parehas di ba? Parehas na parehas. Okay, yan na yan, 2.7 na yan. 2.7. 2.7. Ngayon, babalik natin to dito, lilinisin. Tapos, siyempre, pasadahan na natin itong isa. Sabay na natin, hindi naman pwedeng i-fix natin ito, yung isa, hindi. Kasi, hindi rin magtatagal yan. Ganun din yung magiging issue niyan. Mag-iinit na rin yan kapag nasira yung trimmer na yan. Yun lang. Okay, so ngayon, stay tuned na kayo. Ibabalik ko muna itong channel 1 dito. Tapos, sabayan ko na rin yung channel 2. Na-backlash and then, natanggal ko na rin ulit yung trimmer. Tapos, finix ko na rin. Pagka sabi ko sa inyo, mabilis ang video lang. Ayan, 2.7 ulit. 2.7. 2.7. Ito na yung mga trimmer, Ang dami ko ng trimmer na naipon doon. Ayan, 332, 332, 3.3. Tapos, pinalit natin na 2.7. Okay, ngayon ibabalik lang natin ulit ito para ma-audio test natin, para maobserba natin kung uinit pa siya o hindi na. Balik ko na yung board ng channel 2 ulit. Ayan, mga kable na ibalik ko na rin. Ang na lang dito is konting linis pa. Konting linis pa kunwari. Okay, sukatan natin. Tingnan natin kung magiging parehas yung bias niya. Ayan, bahala ka dyan. Yan, nagte-relay na siya. Medyo matagal talaga yung delay ng ilaw niya sa may protect niyan Teka lang. Dito. Ayan nasa 0.3. Ganyan yung stock niya Ayan yung stock niya. Tapos dito. Ayan Medyo mahirap kasi one man game tayo. Tapos hindi tayo naka-wireless na mic. Ayan, nasa 0.3. Okay. Tapos, bago natin lagyan ng audio yan, 220 natin. Pakita ko sa inyo kung iinit pa itong channel 1 Ito, 220 natin. Ayan, 220 na yan Ayan, bahala ka dyan. Bago natin lagyan ng audio Nung una nito, kahit wala siyang audio, kapag on mo, is automatic mag-init na agad itong channel 1. Ngayon, try natin sukatin sa thermostat Maabot ito kapag umiinit ito, kapag sira yung trimmer, umabot ito ng 43. Umabot ng 43 yung init dito. Ayan, wala na wala, di ba? So ngayon, lagyan natin ng normal na siya. Lagyan natin ng audio and then speaker.
Naglagay na ako ng speaker. Usual na ginagamit natin. Dalawa yata lang tumutunog yan eh. Gitna and then baba na sub natin. Tapos ito yung audio source natin is itong cellphone natin. Nakarekta lang tayo. Naka stereo mode. Okay? Yan. Bahala ka dyan. Nag-relay na siya. Salarin oh. Ngayon. Bato lang audio. Ayaw ga. Di pala nakikabit yung speaker. Teka lang. Nisting ko na. May problema pa. Kita ko sa inyo. Pambihira na yan oh. Yung channel 1 mahina. Mahina. Ginawa ko na para sabi ko nga mabilis lang sana yung vlog natin. Dito. Naglagay na ako ng kunting langis and then contact cleaner. Yung sa may switch. Tapos ginalaw-galaw ko. Wala effect. Mahina pa rin siya. Ito. Ito yung channel 2. Ano, malakas siya oh. Ito yung channel 1, pakinggan nyo. Tapos sumasabit yung control oh. Akala ko nandun sa may input. Dito sa may input buffer. Wala doon sa mga switch. Mahina talaga dito oh. May sabit. Ito normal. Ngayon, para malaman natin kung sira itong control, ito trick na papakita ko sa inyo. Ayan, baklasin natin to tapos mag-jump tayo. Pula and then puti, yun yung jumper natin. Kapag lumakas yung tunog, ibig sabihin sira yung control. Teka lang. Ayun, ito, nag-jump tayo. Yung resistor na to, value nito is 12 ohms. Wala akong mahanap na alambre, nakaputol na talaga eh. Ayan, ginamper natin yan ha. Yung itong itim, huwag natin baliwalain na natin si ground yan. Yan, in, tsaka out, ginamper natin. Ngayon, obserbahan natin. Pakita ko sa inyo. Yan, may audio agad siya oh. Obserbahan nyo pag wala ng protect. Lumakas, di ba? Lumakas siya. Ibig sabihin, naging normal yung tunog. Pambihira. Sira yung control pa. Ang gagawin natin, magpapalit pa tayo ng control. Palit pa tayo ng control nito. Palitan natin yung control, sabay na. Yung channel 2, sabay na natin para isang galawan na lang. Okay, stay tuned lang kayo. Magpapalit lang ako ng control. Binaklas and then pinalitan ko na din yung mga control. Ito yung lumang control niya. Yan, ito 10K. 10K. May groove ba ito? Meron to. May groove. Tapos sa pinalit natin, siyempre 10K rin. Yung ginagamit natin sa mga power amp din na control natin dito. Original din ito. Galing China. Yan, half moon ito. Half moon din. Yan. Para sa may knob niya is half moon din. Okay, ito. Walang bayad man siya pa siya. Bagong bago. Compare mo dito. Ayan. So ngayon, babalik ko lang muna ito para matapos na yung vlog natin. Ito, naibalik ko na yung front panel and then yung mga control. Ito yung luma niya. Yan. Naibalik na natin. Okay. Para matapos na yung vlog natin. Kulang na lang talaga dito is ito. Hindi pa nakatornilyo ito. Mamaya na lang pag natapos na yung vlog natin. Saka na lang natin tornilyoan. And then, syempre, linis pa. Ayan, naka normal mode na siya. Ito yung channel 1 na mahina. Ayan o. Normal mode na siya o. Naka normal na yung tunog na o. Diba? Naging solid na yung tunog. Todo ko pa yung cellphone natin. Ayan. Okay. Ayan. Okay, ito yung channel 2. Pares na oh. Okay. Sabay na. Ayan. Yan lang yung trick guys para malaman nyo kung sira yung control. Bunutin nyo lang yan. Bunutin nyo tapos jumper nyo. Kapag maging normal yung tunog, ibig sabihin nun, nasa control yung sira. Okay na rin. Sabay, nilinis na rin natin yung back panel, yung input buffer Ayun, bali, okay na ito. Hindi na siya umiinit. Normal mo. Nasa normal na siya. Okay. Sir, ano ba to? Pangalan ito? Sir William ng Commonwealth. Bali, okay na itong Trident na CE5 mo. Sunod na lang natin yung L-mark mo.
Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then, naway nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician na yung medyo bago-baguhan pa lang take note, medyo bago-baguhan pa lang. Sa mga veterano, pagtawanan na lang nila yung ganitong klaseng content. Kung paano ayusin or paano i-fix yung ganong issue, yung umiinit either channel 1 or channel 2, yun lang agad yung pupuntahan nyo agad, yung trimmer. Ayan, tapos kung paano magpalit ng control, na ganon nga yung issue, mahina, yung pala nasa control lang din. Okay? Promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on the go na 24/7. So mga gusto magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.